Mula roon ay pumunta ako sa ibang lugar, patungo sa kanluran, hanggang sa mga dulo ng mundo. Doon ay nakakita ako ng nagliliyab na apoy na tumatakbo nang walang tigil, na hindi humihinto sa takbo nito. Kahit araw o gabi, pagkusay nananatili, itong laging pareho. Nagtanong ako, sinasabi, ano ito na hindi kailanman tumitigil? Pagkatapos ay sumagot si Raguel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko. At sinabi ang nagniningas na apoy na ito, na nakikita mong tumatakbo patungo sa kanluran, ayaw sa lahat ng mga ilaw ng langit. Mula roon ako'y nagtungo sa ibang lugar at nakakita ng isang bundok, ng apoy na nagliliyab araw at gabi. Nagpatuloy ako patungo roon, at nakakita ako ng 7 kamangha-manghang bundok, na lahat ay magkakaiba sa isa't isa. Ang kanilang mga bato ay makikinang at magaganda. Lahat ay makikinang at marilag pagmasdan. At maganda ang kanilang anyo, 3 bundok ang nasa gawing silangan, at pinalakas sa pamamagitan ng pagpatong ng isa sa itaas ng isa, at 3 ang nasa gawing timog, na pinalakas sa katulad na paraan. Mayroon ding malalalim na libis na hindi magkakalapit, at ang ika-7 bundok ay nasa gitna nila sa haba. Ang lahat ay kahawig ng luklukan ng isang trono, at napapaligiran sila ng mga mababangong punong kahoy. Sa mga ito ay may isang punong kahoy na may walang tigil na bango, ni sa mga puno sa Eden ay wala ni isa. Sa lahat ng mababangong puno ang may amoy katulad nito. Ang dahon nito, ang bulaklak nito, at ang balat nito ay hindi kailanman natutuyo. At ang bunga nito ay maganda. Ang bunga nito ay kahawig ng kumpol ng palma. Ako'y napabulalas masdan. Ang punong kahoy na ito ay maganda sa anyo, kasiyasiya sa dahon nito, at ang tingin sa bunga nito ay kasiyasiya sa mata. Pagkatapos, si Miguel, isa sa banal at malualhating anghel na kasama ko, at isa
Isa sa mga pinuno nila ay sumagot at sinabi, Enoch, bakit ka nagtatanong tungkol sa bango ng punong kahoy na ito? Bakit ka sabik na malaman ito? Pagkatapos ako, si Enoch ay sumagot sa kanya at sinabi, tungkol sa lahat ng bagay, ako ay sabik na turuan. Ngunit labo na tungkol sa punong kahoy na ito. Sumagot siya sa akin at sinasabi, ang bundok na iyong nakikita, na ang lawak ng tukod ay kahawig ng luklukan ng alahaya, ay magiging luklukan na uupuan ng banal at dakilang Ama ay hawa ng kaluwalhatian ng langhanggang kahoy. Kapag siya ay dumating at bumaba upang dalawin ang lupa ng may kabutihan, at ang punong kahoy na iyon na may kaaya-ayang bango na hindi sa laman